Magandang araw! Welcome po muli mga Kapaulina. Ipagpatuloy po natin ang pagsubaybay kay La Arnie. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para masubaybayan ang mga susunod ko pang mga upload. Samantala, naging masaya ang pakiramdam nila Arnie habang kasalo sa mga magsasaka sa pananghalian, lalo na at naroon sa tabi niya si Diyos. Noon lang siya bumaba mula sa kanyang kinalalagyan. Naramdaman niyang may totoong tao na kasalo siya sa pananghalian. Sa dahon ng saging sila kumakain. Nagkakamay sila at umiinom sa baso na yari sa kawayan. Wala silang nararamdamang pagdidiri sa mga ito kahit ang iba ay walang sapin at puno ng putik ang mga paa. Kahit maaligasgas ang mga balat ng mga ito dahil sa araw-araw na pagbibilad sa araw. May kasiyahang pumuno sa kanyang dibdib sa isiping kasalo niya ang mga mahihirap na manggagawa sa bukid at ang tanging kayamanan ay ang pagiging tapat sa sarili. Nilinga niya si Diyos na nakikikurot sa adobong hito. Nakalarawan din sa mukha nito na hindi maipaliwanag ang katuwaan. Nang matapos silang kumain ay nanghinaw sila ni Diyos sa umaagos na tubig sa pilapil. Ang linaw ng tubig parang ang sarap maligo, bulalas nila Arnie. Di maligo ka, natatawang winisikan siya nito ng tubig. Ay ayoko nga, wala akong pamalit na damit. Bahagya niyang inilagan ang tilamsik ng tubig. Di hubarin mo iyang damit mo, wala namang ibang tao makakakita sa iyo dahil abala sila sa bukid. Suhestyon nito. Pati mga mata nito ay nakangiti na tila may nilalarong eksena sa utak. No way, boyfriend mo naman ako. At isa pa, hindi ako titingin. Magtigil ka nga. Ikaw pa ba ang di titingin? Ngiti mo palang kitang-kita ko na puro kamalisyosohan ang tumatakbo sa utak mo. Pinamay-awangan niya ito. Napalakas ang tawa niya. Aliw na aliw. You know what, La Arnie? Ang saya-saya ko ngayon. Lalo na kanina nang kumakain tayo sa dahon ng saging. Pakiramdam ko'y mas masaya at maligaya sa simpleng pamumuhay ang mga tao rito. Seryoso ito at tumanaw sa malayo. Sabihin mo bago ang adventure na nakikita mo. Iyan ang bago mong karanasan. Masaya ba? Siya kasi ganoon ang gustong ipakahulugan sa nadarama niya. Hindi, talagang iba ang kaligayahang nadarama ko ngayon. Lalo pa at kasama kita. Inabot nito ang kamay niya at inilapit iyon ang sarili sa katawan. Hayaan mo naman. Feeling romantic ka naman Tudyo niya, bagamat may kakaibang kiliti na gumagapang sa katawan niya dahil sa pagkakalapat ng katawan niya sa katawan nito. Hindi umimik si Diyos, lalo na pa siyang hinapit. Binalot siya ng katahimikan at maya't mayay sinasaliwan ng huni ng ibon at ihip ng hangin at pagaspas ng mga dahon. Nagtama ang mga mata nila at nag-uusap ang kanilang mga titig. Pakiwari nila Arnie ay dinig ni Diyos ang malakas na tibok ng puso niya. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya at hinalikan siya. Nakatatangay ang kapaligiran, nagbabadya ng pag-ibig, nakakapagpalimot ng katinuan ang pamamaraan ng paghalik ni Diyos. Nagulat pa siya nang maramdamang lumapat ang likod niya sa matigas na batuhan na kinatutungtungan nila. Diyos! Bahagya siyang umiwas sa mga yakap nito. Naramdaman niyang labis na itong natatangay kung kaya niyaya na nila Arnie itong umalis. Bumalik na tayo sa kubo para makapagpahinga. Baka hinahanap na tayo ni Mang Kulas. Nagpauna na siyang tumayo. Habang naglalakad sila ay sinasabi ni Diyos na talagang na-love at first sight siya kay La Arnie. Dahil kahit sa mga commercial pa lamang niya na nakikita noon ay humahanga na agad ito sa kanya. Naramdaman nila Arnie ang kaseryosohan sa tinig ni Diyos. Oh Diyos, how I wish na sa tamang paraan tayo nagsimulang magkakilala. Naisip na lang niya. Niyaya ni Diyos sila Arnie na pumunta sa bahay nila upang maipakilala niya ang dalaga sa kanyang ama na si Don Enrico. Lingid sa kaalaman ni Diyos na noon pa ay magkakilala na ang dalawa. Iyon ang ikalawang pagkakataon na nakapasok na sa loob ng malaking bahay ng mga Santiago sila Arnie. Iyon din ang pangalawang paghaharap nila ni Don Enrico. Magkasalo sila sa hapagkainan ng gabing iyon.
Totoo nga pala ang ikinukwento sa akin ng aking binata, pagkukunwari ni Don Enrico. Napakaganda mo nga pala, iha. Hindi naman ho, alalahaning wika ni Ala Arnie. Ang lagay nakamana lang ako ng konting ganda sa mama ko. Well, totoo naman yan. Anyway, sana maging maganda ang relasyon ninyo ng anak ko. Huwag kang mag-alala, Papa. Ako ang bahala. Naiilang man ay saglit na kinalimutan nila Arnie ang tunay na sitwasyon. Pinilit niyang mapaniwala ang sarili niya na kaya siya naroroon ay dahil talagang boyfriend niya si Joss at hindi dahil sa inuupahan lang siya. Hindi ko akalaing sa loob ng ilang araw ay mapapaibig mo at lalaglag ang anak ko sa iyo, La Arnie. Naroon sila ni Don Enrico sa terasa. Si Joss naman ay nagpaalam sa kanila at aakyat sandali sa kwarto at may kukunin daw. Hindi pa tayo nakakatiyak sa damdamin ng inyong anak, Don Enrico. Anong malay nyo na baka kaya lang siya ganyan? Ngayon ay dahil bago pa lamang kami. May humiwa sa kanyang kalooban sa ideyang iyon na mas gusto niya na isipin talagang ang madly in love sa kanya si Joss. Knowing my son, hindi ako nagkakamali sa pantahak sa kanya. Alam mo bang wala pa siyang babaeng iniakyat dito sa aming tahanan at ipinakilala sa akin. Nalulunod naman sa tuwa ang puso ni La Arnie. At alam ko, iha, ito ang simula ng pagbabago niya. Alam mo bang kanina'y binanggit na niya sa akin na seryoso niyang pamamahala sa aming printing press sa Maynila. Magbabalik siya doon at paminsan-minsan daw ay sisilipin din niya ang garment factory na nasa Pasig. Iyon ho kasi ang hinihiling ko sa kanya. Iwasan na ang pagiging happy-go-lucky at irresponsable. So you see, malakas ang impluwensya mo sa anak ko dahil talagang mahal ka niya. At alam ko sa kauna-unahang pagkakataon, umibig na ang binata ko. At dahil dyan, palagay ko, madadali ang pagsasauli ko sa iyo ng titulo na nakasanla ng iyong ama. Matutuwa ba siya sa narinig? Sa loob-loob niya, napakaikling panahon na maibabalik ito agad sa kanya. Gayunpaman, hindi na niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang sa isiping mapuputol ang relasyon nila ni Joss. Papa, buhat sa loob ay lumapit sa kanila si Joss. Baka naman ini-interrogate mo na ang nobya ko. Biro nito sa ama, sabay akbay sa kanya. Of course not, iho. Kaya lang, binibigyan ko siya ng babala na huwag masyadong padadala sa mga pambubola mo. Natatawang saad nandun na kumindat pa sa kanya. Isang pilit ng ngiti ang kumawala sa gilid ng labi nila Arnie. Papa naman, akala ko ba gusto mo akong tumino? Bakit sinisiraan mo ako sa lab ko? Ayoko lang siyang masaktan, iho. Don't worry pa, hindi mangyayari iyon. Kay sarap pakinggan ang pangako. Sana'y totoo, muling nahiling sa sarili nila Arnie. How did you find my father? Tingin mo ba ay hindi ka mahihirapan na maging biyenan siya? Ano ka mo? Ang sabi ko, okay lang ba na si Papa ay maging biyenan mo? Natatanong ang ulit ni Joss. Lulan sila ng kotse pabalik ng bahay ng dalaga. Masaya ka? Bakit? Pakakasal na ba ako sa'yo? Natatawang tanong nila Arnie. Well, palagay ko naman doon din tayo mauuwi. Sumeryoso ang mukha nito. Bahagyang nagminor at itinabi sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Umusod itong papalapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Joss, bakit inihinto mo ang sasakyan? Kinabahan na naman siya. Alam na niya ang susunod na eksena kapag namumungay na ang mga mata ng katipan. Pakasal na tayo, La Arnie. Joss, ano ka ba? Sandali pa lang tayong nagkakakilala, kasal na agad ang proposal mo sa akin. Bahagyang kumikinig ang kanyang tinig dahil dinala ni Joss ang palad niya sa labi nito at sinuyo iyon ng pandampi-damping halik. Wala naman sa tagal o ikli ang panahon ng pagkakakilala sa mga bagay na iyon. Hindi ba? Ang importante ay ang nararamdaman ko sa iyo, sabi nito sabay turo ng dibdib. Napabuntong hininga siya. Minsan talaga ay gusto niyang matawa at matuwa sa kakornihan nito samantalang sa nabuong larawan nito sa kanyang utak ay isang mapaglaro ito sa pag-ibig. Isang tanong La Arnie, ano yon? Pilit niyang hinihila ang palad nito dahil gumagapang sa makinis niyang braso ang labi nito. Do you love me as much as I love you? Yes, I love you.
Kusa itong lumabas sa bibig niya nang walang halong pagkukunwari. Iyon lang ang importanteng bagay na gusto kong malaman. Niyakap siya nito at hinalikan. Hindi pa siya nakaka-react ay binitiwan na siya nito. Nangingiti nitong binuhay ang kotse at umalis na sila sa lugar na iyon. At sa lumipas na ilang araw ay palaging nakabuntot sa kanya ang binata. Palagi silang magkasama sa hasyenda at palaging nagpupunta sa may batis. Natutuwa ang lahat sa mga nakikita na matamis nilang pagtitinginan. Bagay na bagay raw sila. At pansamantala, kinalimutan nila Arnie ang kasunduan nila ni Don Enrico. Pinapaniwala niya ang sarili sa nangyayaring nag-iibigan sila ni Diyos dahil iyon ang nakatakdang mangyari. Ipinadama ni Diyos sa kanya ang pagbabago nito habang nadoon sila at namamahala sa kiskisan ng bigas na nakatayo sa kabayanan. At kapag magkasama sila, walang bukang bibig ang binata kundi ang plano na gagawing pamamahala sa negosyo nila sa Manila. Hay, salamat at tapos na rin ang patanim. Bukas ay pwede ka nang bumalik ng Maynila. Siya nga pala, sasabay na ba ako sa nobyo mo? Tanong ng Tita Anita. Oho, kasi hoy, siya ang talagang personal na namamahala ng printing press at garment factory nila. May pagmamalaki na tinig niya habang iniaayos ang maleta at ilang piraso ng damit. Alam mo ba, Iha, nabibilisan ako sa mga pangyayari sa inyong dalawa. Papaanong nakilala mo si Diyos na iyan? At nakakailang panahon ay naging magkatipan na kayo. Tita Anita, pag-ibig ho ang tawag doon. Natatawang tago niya. Pagkuway bigla siyang natigilan. Natutokso siyang ipagtapat sa kanyang tita ang tunay na dahilan pero pinigilan niya ang sarili. Sana nga, kaya lang mag-ingat ka ha, ayoko namang masaktan ka.